Well, isang bagong Hayden ko ang nakilala natin today. At bilang suporta sa iyong ganap na pagbabago, narito ang ilang salita mula sa ating konsensya ng bayan. Sapagkat sinabi mo na ngayon na ikaw ay naniniwala na sa Diyos, marahil ay nung pagkakataong yon ay natupad sa iyo yung sinabi rin sa kasulatan na ang nagpapakataas ay ibinababa. At ngayon na ikaw ay mababa na at ngayon ay natutunan mo ng magpakababa, sinabi rin ng kasulatan, ang nagpapakababa ay siyang itataas. Salamat at ikaw ngayon ay totoong nakakilala na sa Panginoon. Sapagkat yun ang totoo namang layunin ng ating pagkabuhay at pagkalikha sa atin. Sapagkat sabi rin, ito ang wakas ng lahat ng bagay, lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos. Yun lang. Thank you, Attorney. Coach. Habang pinapakinggan ko yung kwento ni Dr. Hayden, meron pa ako naalalang isang tao rin. Nabuhay siya na hari. Meron siyang 1,000 na babae sa buhay niya. 700 wives and 300 concubines. Siya ang pag-aari niya ang buong ancient Near East o yung Middle East nung kapanahunan niya. Lahat ng tao nirespeto siya, lahat ng buong kaharian niya minamahal siya. Pero dumaan siya sa pagsubok sa buhay niya. Ang problema naman niya, na-enjoy niya masyado yung karangyaan niya, na-enjoy niya masyado yung kayamanan niya, na-enjoy niya masyado yung posisyon niya sa buhay. Umabot sa punto na yun ang nag-cause na kanyang depression. At sa huli, sumulat siya ng libro. Ito ay si King Solomon ng Biblia. Sinulat niya Ecclesiastes. Ito ang kanyang sulat para sa kanyang mga anak na susunod sa kanyang paghahari. Ang sabi niya, na-experience ko lahat ng pwede kong maharanasan, karangyaan ng buhay, ang kalungkutan ng buhay, ang trabaho, ang pagiging mayaman, pagiging mahirap. Ang sabi niya, pero isa lang ang napatunayan kong totoo. At ang dapat niyong gawin. Sumunod sa Panginoon, unang-una, at ang kanyang mga turo. Dahil this is what being human is all about. At yun ang nakikita ko sa buhay ni Doc Hayden. Yun yung gusto niyang ipunto sa kanyang buhay. So, saludo ko sa iyo, Doc Hayden. Yun lang po. Maraming salamat. Father. Palagi po natin naririnig na God is the Lord of second chances. But I would say, sabi ko, hindi lamang second chance. Mayroon pang third chance. Mayroon pang fourth chance and counting. Napakalawak, napakalalim po ang pag-ibig, pagpapatawad ng ating Panginoon. Ipinakita at pinamalas niya ito nung si Jesus ay pinapasan niya ang krus patungong Kalbaryo. Hindi lamang siya isang beses na nadapa. 3 beses po siyang nadapa. Hindi dahil siya'y may kasalanan, kundi upang ipamalas sa ating lahat na ilang beses tayong nagkasala, tayo dapat bumangon. Sabi ng ating Panginoon na iiwan niya ang 99 upang hanapin ang naliligaw na tupa. Isang tupa ang naligaw minsan, si Dr. Hayden. Ngunit si Dr. Hayden na hindi pinabayaan ni Jesus. Hinanap si Dr. Hayden ni Jesus. And Dr. Hayden ay nasumpungan mo rin si Jesus. At ikaw ay nagbalik. Katulad ng broken glass. Kailangan mong mabuo uli ay unti-unti mong dadamputin ang mga broken pieces. But if you do it alone, there will be a time na masusugatan ka. Kaya, pick the glasses with the Lord. At magiging buo ang buhay mo. No, ako naman, sana dun sa sinabi ng ating konsensya ng bayan, sana ay magsilbing inspirasyon para magbago ka, Dr. Karen. So kung pwede lang, para kagad-agad, mabibigyan ka namin ng atensyon, kung ano man yun, pakiiwan lang sa akin yung phone number tsaka address. Edu. Sumisimple ka pa ng Ay, telephone nandito ka pa?
Akala ko balis na eh. Galing mo talaga. Siya nakaupo sa silya. I'm sorry. Siya. Sorry, kasi parang nakikita ko Ang dami trouble. mo pa sakali. Pati sa- Pwede bang, Doc, iliban mo na lang yung number mo doon? Okay, ako natin yung Troubled siya eh. No, thank you for guesting, Doktora. And kay Ismael Keruel, maraming salamat. But hey, Salamat po. Maraming yung akin lang, we decided not to say anything anymore. Yeah. Basta para sa amin, good luck and safe travels as you go along your new journey. Thank you. Pero ang taong bayan may final say pa. Ayan, oo. Dahil ito na, taong bayan, ang final round ng ating botohan. Ang tanong natin, naniniwala nga ba kayo sa second chances o ang pagbibigay ng pangalawa? Sabi nga ni Father, pangalawa, pangatlo, pang-apat at maraming pagkakataon sa mga taong nagkamali. Yes or no? Pindutin lamang ang letter A kung yes or B kung no. Taong bayan, vote na. Na-convince na kaya ang 5% kanina? Shelly and Edu? At narito na po ang resulta ng last round ng ating botohan. Ayun pa rin talaga yung makulit na 5%. Ano ba? Tayo na nga kayo. Sino kayo dyan? At ito na po ang resulta ng ating online opinion meter. Doc Hayden, narinig mo na ang opinion naming lahat. Ano ang magiging final statement mo? Doc Hayden, it's time to face the people. Sana wag natin kalimutan na may chance at wag tayo mag-give up dahil lang mahirap. Pero tandaan din natin na hindi natin kakayanin kung tayo lang. Kailangan talaga natin ng Panginoon. Doon naman sa mga tao na siguro sila yung mga nasaktan, sila yung nasagasaan na pagkakamali ng isang tao. I guess ang gusto ko sabihin is sana huwag din tayo mapagod na magbigay ng ating unawa, ng forgiveness. Dahil sabi nga nila kung tayo na forgive, sino tayo para hindi mag-pass ng forgiveness. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Doc. Ganda. Salamat, Doc. Maraming salamat sa pagtitiwala. Sige, pwede ka naman tumayo na. Ayan, ayan. Salamat, Dr. Karen Lipana. Thank you, Doc. At sa mga kaibigan nating entertainment columnist na si Ismael Fabatini, thank you. At Ruel Villacorta. At sa ating taong bayan dito sa studio, thank you po. At syempre maraming salamat kina Attorney Ben Acosta, Coach Jared Pulido, and Father Sonny Merida. Ang mahal nating Konsyensya ng Bayan. At dahil nga nakita naman nating lahat na determinado si Doc Hayden na magbago ang nagsimula na actually, no? Ipatuloy ang pagbabagong nasimulan na niya. Wala na kaming ibang hangad kundi magtuloy-tuloy na sana ang happy change, Doc Hayden. Ako po si Tintin Babaw. Edu Manzano po, magkita-kita po tayo muli sa mga susunod pa nating harapan. At ako naman po si Jelly de Belen sa Taong Bayan ng Opinyon. Sa iyong desisyon, Face the People! Susunod na agad-agad ang Let's Ask Pilipinas! Sunod na